Hello, good day sa inyong lahat. This is your best friend. Um, for today's video, ang isi-share ko sa inyo yung itong shock absorber under ng TRC Extreme Edition. Okay. Meron kasi tayo dito, pinag-uusapan dito, meron tayong mga preload. Pag sinasabi natin fully adjustable shock absorber, yung mga naririnig natin preload, compression, rebound, mga ganon. So ano nga ba yung mga yun, di ba? Pag minsan ako hindi ko naman alam dati yan. Ngito ko lang naman yung pag ginagamit mo, syempre aaralin mo na lang din, ganon. But anyways, share ko lang sa inyo kung ano yung naging idea ko or naging yung learnings ko rito sa shock absorber. Anyway, itong spring, meron tayong spring. Ito yung spring, ito yung rebound, ito yung compression, yung baso. Ano nga ba itong mga to? Ano bang mga usage nitong mga to pagdating sa sa shock absorber? Okay. Una tayo dito sa spring. Itong spring, ang ang sinasabi dito, minsan naririnig natin, di ba, yung preload. Pag nagsasabi ng preload, ina-adjust natin yan, di ba? Yan, may ina-adjust to. Yan. Pag ina-adjust to, the more na hinihigpitan mo to, nako-compress siya, titigas yung shock absorber, yung ano niya, titigas yung ano niya, titigas yung play. Actually, hindi yung play eh. Basta yung laro nito, titigas ang spring, kumbaga. Okay? So, yun yung sinasabi na preload. Ngayon, ito namang rebound, ito naman, ang play naman itong rebound na to, ito yung pagpasok tsaka yung paglabas. Yung play ng ng stanchion, ito sa piston, yung speed. So, pwedeng ang dito, yung slow tsaka fast. Okay? Yung fast na play ng pagpasok, yung laro ng piston niya o ng stanchion dito sa loob ng piston niya. Ito, basta to. Okay? Ito namang, maliwanag tayo doon. Ito yung rebound na sinasabi. Rebound, yung balik, tsaka yung pasok. Di ba? Ngayon, okay tayo doon. Ito namang compression, itong compression na sinasabi, ang usage naman nito, para hindi siya nagbo-bottom out. Yung sinasabi, pag nagbo-bottom out, diba, nagra-ride ka. Diba, minsan, minsan, mararamdaman mo, yung pag nalubak ka, yung sumasagad yung shock absorber. So, para maiwasan yung pagsagad na yun, ang sinasabi na bottom out na yun, para maiwasan yun, dadagdagan mo ng pressure, ng pressure. Itong basong to, dadagdagan mo ng pressure para pagtiga niya, hindi siya sasagad dun sa hindi magsasagad, hindi siya mag-uuntog na sinasabi. Hindi siya uuntog to, hindi uuntog yan dyan. So, yun ang usage ng compression. Again, ulitin ko. Etong spring, preload, gagalawin mo yan. Itong preload na kasing to, ito yung nag-hold ng height ng motor. Ito yung nag-hold. Ngayon, pag sinabi mo naman, halimbawa naman, pag tinigasan mo naman to, walang play yung motor mo, walang play. So, laging nakatukod, di ba? Ang tawag doon, top out. Okay? Yung top out ang tawag doon. Kumbaga, nakatulak lang palagi siya, hindi siya yung naglalaro. So, kailangan, depende rin, bago mo gamitin siya, bago mo siya i-adjust, titingnan mo pa rin muna pag nakakabit na. Doon mo siya gagawin. Pag sinakyan mo, titignan mo kung matigas ba o kung kailangan bang i-adjust. Hindi pala. Kung kailangan bang i-adjust yung spring. So, nasa kanya yan. Depende kasi sa rider yan, yung height ng rider yan. Depende yan. Tsaka depende rin yan pag siyempre, pag meron kayong angkas, diba? Depende yan. Kung pag umangkas ba kayo, nakalundo ba? Ganon. Yung medyo yung bang naka-compress na agad, ganon.
maliit na lang yung play nitong stanchion na to. So depende sa inyo yun. So basta ang ano doon, ang purpose na to, yun nga, yung height nung ano, yung ma-retain ang height ng motor. Okay? So, yun na tayo doon. Bago nyo adjust, tingnan nyo muna. Ngayon, ito naman rebound, yun nga sinasabi ko. Ito naman yun, pag halimbawa naman yung rebound, masyadong masyadong mabilis. Yung rebound nito yung fast and slow. Fast, slow play nung stanchion. So, pag halimbawa, pag mabilis naman to, 'di ba? Pag masyadong mabilis naman, ito 'yun pag itong rebound, pag mabilis yung rebound, itutulak ka naman 'yan. Kumbaga, hindi pag absorb ng lubak, itutulak ka kaagad 'yan. Pag itinulak ka, so ang tendency nun, mawawala yung rider. Kumbaga, sisipain ka pataas. Kumbaga. So, dapat ito, naglalaro lang. Tama lang yung pasok, tama lang din yung labas. Yung paglabas, importante, alam mo yun, na hindi ka mawawala sa kalsada. Pag sobrang naman kasi, pag masyadong mabagal naman yung rebound na sinasabi, madidelay naman yung pag nagkalubak, tapos ang tagal bumalik. Hindi rin maganda yon kasi aangat, aangat naman hindi agad nakalapat agad yung gulong, kumbaga. So, asa sa inyo pa rin yan kung paano nyo gagamitin yan. Pero yun ang usage niyan para hindi kayo nalilito. Yung rebound. Yun yung sinasabi na yung laro ng stanchion yan. Yung mabilis, mabagal. So, depende na ngayon sa inyo yan kung paano nyo. Siyempre, pag mabigat, bibilisan nyo. Medyo i-adjust nyo, bibilisan nyo yung rebound para makabalik agad. Kasi pag mabigat, siyempre. So, depende pa rin. It's either bagalan nyo, depende sa inyo yan, nasa sa inyo yan. Basta alam nyo na ngayon kung paano nyo gamitin ngayon yan. Okay, galing tayo sa spring, yung preload, alam nyo na yan. Nabanggitan natin yan. Yan yung pag-retain ng height ng motor. Itong rebound, ito naman yung speed ng pagpasok at paglabas nung stanchion to. Okay. Ito naman tayo sa compression, ito naman, ang use lang naman talaga nito. Ang use naman talaga nito para hindi bottom out. Bottom out, ibig sabihin, halimbawa, nag-compress, naglubak, medyo mabigat yung rider. Mararamdaman nyo na umuuntog naman sa humps, medyo mabilis. Pagdaan nyo dun sa humps, lulundungayin to, papalo. Magbo-bottom out. Yun yung sinasabi na uuntog, yung sumasagad na. Mararamdaman mo na yung pag-bump nung to. So, hindi naman maganda yung ganun. Diba? Sumasagad. So, para hindi sumagad yun, eto na ngayon ang a-adjust mo. Dadagdagan mo ngayon ng pressure to. Etong sinasabing compression chamber na to. Yun ang gamot dun. Okay, para hindi siya mag-bottom out. So, I guess, ito na yon yung sinasabi natin na preload, rebound, and compression. I hope makatulong sa inyo lahat to. Nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo gagamitin. Yun. Sinare ko lang sa inyo lahat to. Hopefully makatulong sa inyo. And keep safe. Huwag tayo maging masyado. Basta respeto tayo sa mga riders, kapwa riders natin. Mag-ride tayo ng masaya. Tsaka good vibes lang palagi. So, hopefully makatulong sa inyo yung itong video to. Thank you so much and till next time, pag meron akong nadi-discover or meron akong gustong i-share na makakatulong. So, yun. Salamat. Thanks for watching. Good day, everyone. Keep safe. God bless you all. Thanks.